May buntag, mga kaigsunan. Salamat na buntag sa ato ang may maluloy o may kumaon nga Diyos na pinagi sa iyahang pag-atiman. Pag-amuman na ito, sulog simana niya. Nakiusan ito sa kinigrasya sa Diyos. Kung sa di patanong mo, sugod sa atong pagtuon, damon nato no atong namuna, kasing-kasing, maka-focus, makahiusa tanong diya sa simba, pagtuon sa iyang mga pulo. So sa di pa mo sugod atong duulon, atong pasalamatan, gining ato ang Diyos na disimba magkaputa. Mahal mo malangit noon, wag yun undang amo ang pagdai, pagpasalamat, iyakan mo. Kami nakabato ng Diyos na usa ka gamhanan. Diyos na puno sa gugma, kaluoy, o di na mo kalimtan ang way undang nimo nga pag-atiman sa among mga kinabuhi sa simana. Salamat kayo nga among mga kinabuhi, imong giprotektaran sa imong gahom, nalayo mi sa kadautan. Kung bisan po, salamat po mi sa kusog na way undang nga gisuplay nimo namo matag-adlaw aron kami makatrabaho. Salamat po sa inadaw-adlaw nga namo nga mga panginahanglan diin imo ang gihatag. Dili ka namo mao na kami nakalahutay ug nian ining obstago simba kanimo aron moday o ilabi na maminaw sa imong mga pulo. O Dios na mga langit noon, niapod mi ngayo o padayon nga kapasayloanan sa among mga kalampasan kasalanan nga nahimo tibok simana kay di kami makatago diya kanimo. Kita nimo kana namong mipangbuhat, ana namong mga aksyon una-una. Mauna nga nakita din nimo ang daghan pod nga mga kapagyasan. Primi nga ninibuntaga, imo mi pasayloon, imo na pod mi hugasan sa bililong dugo ni Ginoong Hesus na mao ra ginay amo ang padayon na paglaom na kami mahimong mapasaylo, kami mahimong balaan, kami mahimong matarong o angayan nga mga magsisimba kanimo nini nga kabuntag. O Diyos na mga langit noon, niapod mi mga iyong tabang, mga alagad, o bisan po ang iyong mga katawhan na kinanglan namo ang tabang sa imong balang espiritu nga maoy hatag og lahutay, ilabi na gyud sa pagsabot sa imong balaan nga mga pulo na kinahanglanon nga pagkaon sa among mga kalag. Wa may gyud may mahimo sa among kaugalingon kundi minimo ubanan kinaagi sa imong balaang espiritu. Ang iyong may pagpanalangin sa among mga pagtuon karon na kini makahatag gayud og tinuoray nga kaayuhan pagkaon sa among mga kalag. O lauman namo ang iyong pagbuwan kung saan po ikaw hatag og lahutay sa mga tipaminaw. Panalanginan po nimo ang ilang pagpamati sa mga pulo nga makahatag gayud og tinuoray na kaayuhan pagkaon sa ilang mga kalag. Mahan among isalig among padayon na pagtuon di lamang sa ngalan sa imuhang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Amen. So karon padayonon nato ato ang pagtuon no. May tungod sa the knowledge of God kaning ang kahibalo no sa tao may tungod sa Dios. Ug na no salamat ta sa taas-taas na nato nga pagtuon dinhi. O di nato kalimtan ang mga leadings, mga dagko nga mga uluban dinhi mao pagtuon. Nauna na ang tanan nga mga nahulog sa sala nga mga katawhan nagbaton gyud na og kahibalo sa Dios. Way tao nga wala mahibalo nga naay Dios. Nya ikaduha na ang tanan nga mga nahulog sa sala o natagak sa sala nga mga katawhan ignorante sa Dios. Katulad ng hibalo sa Dios pero ignorante may tungod sa Dios. Dahil ikatulo na kadto lamang nga mga katawhan ang nga napasiguli ngadto sa Dios pinaagi kang Ginoong Hesus maoy naay tinuod nga pagkaila o kahibalo sa Dios. So karon ikaw pat mao na ni ato ang padayon no nga gipupusan sa atong pagtuon nang hinapos nga pagtuon may tungod sa the knowledge of God. So ang tanang tao nasayod nga naay Dios nga naglungtan pero dili kini siya sa hingpit mahibaluan pagurot sa tao.
So mo ni ato ang focus manayon ani nga kapuntakot. Kaupat na pagtuon. So atong basahon ang pundasyon ining maong kamatuoran sa Job, no? 11:7 to 9. Ingon din ni mismo si Job, no? Ni sulti, ingon siya, makadiskubre ba ikaw sa mga kinahilagman sa Dios? Makadiskubre ba ikaw sa mga utlanan sa makagagahom? Versikulo 8, sa Sion, unsa may aral nimo mahibaluan. Versikulo 9, ang mga sukod niini taas pakay sa kalibutan o lapad pakay sa kadagatan. Can you discover the depths of God? Can you discover the limits of the Almighty? They are high as the heavens. What can you know? Deeper than Sheol. What can you know? Its measure is longer than the earth and broader than the sea. So, muna no nga tinuod na ang Dios sa personal may bawaan, no, sa tinuray pinaagi sa iyang kanang gitawag o pagpadayag. Pero bisan pa niini dili gyud pud siya nato sa hingpit o may bawaan sa tao. Kung sa may puti pasabot nini na siya tanaw na to dili gyud matukib, dili matugkad sa paghuna-huna nga Dios, no? Gani atong gilantaw ang duha ka mga hukong niini nga una ang Dios dili matugkad, no? Dili siya matukib diha sa iyang mga nature, no? Nya dunay lima ka mga nature atong gilantaw na dili siya nato mahurot, no? Dili nato siya matugkad sa paghuna-huna. Una, ang kapungot sa Dios, no? Ang bisan tuod na tayo nahibawan na mga example sa pagpadayag sa Dios, iyang judgment, sa iyang kapungot, pero sa gyapon, ingon na iyang pulong, di yun nato siya mahurot sa pag una-una, unsa ang kalabmon, no? Unsa kalawm ang iyang kapungot o kasupot. So, malanta na, hindi kaluhaw sa to, kanina to matugkad na nature niya, ang iyang kaduha, o ang iyang kahibalo, no? Tinuod na nakanibawan ay tungod sa kahibalo sa Diyos kay iyang mananggi padayag, no? Sa iyang mapulong. Pero sa gihapon atong gilantaw na kahibalo sa Diyos dili matugkad, di ba? Katong sa Isaiah 40 verse 28, wala ingon dinhi, wala pa ikaw nahibalo, wala pa ikaw makadungog ang Dios nga walay katapusan, ang Ginoo mao ang magbubuhat sa kinatumyan sa yuta, dili baluyan ni kapuyan, dili matugkad ang iyang salabutan. Do you know? Do you not know? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, does not become weary or tired. His understanding is inscrutable or unsearchable. No, dili yun ma-proof. So ato na lang na tanaw sa milabay dayon sa pagyon. Ikatulo nga nature niya nga di na tumatugkad ang iyang may bawaan o di na tumatugkad ang iyang love, no, ang iyang gugma, no, katong giingnan ta sa sulat ni Apostol Pablo, no, sa Ephesians chapter 3 verse 19. Ingat ta dinhi sa paghibalo sa gugma ni Kristo nga naglabaw sa tanang kahibalo aron kamo mapuno diha sa tanang pagkapuno sa Dios, no? And to know the love of Christ with which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness of God. Nya sa Ephesians 3:14, Ephesians chapter 3 verse 14 to 19, isultian ko ta dinhi, no, nga klaro kayo kay niining maong katarungan akong giluhod ang akong mga tuod at ubangan sa amahan, no, diin gikan kaniya ang tibuok pamilya diya sa yuta, diya sa langit ug sa yuta nagikan ang ilang ngalan. Dayon verse 16, aron iyang ihatag kaninyo sumala sa kadato sa iyang himaya ang makapalig-on kaninyo uban sa gahom
pinaagi sa iyang espiritu diha sa kinasuluran sa inyong pagkatao. Aron si Kristo mupuyo diha sa inyong mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo, aron nga kamo mahimong makagamot o matuko diha sa gugma nga makahimo nga na sa pagsabot uban sa tanang mga balaan sa unsa ang kalapdon, katason, kahabugon o kalawmon o sa paghibalo sa gugma ni Kristo nga naglabaw sa tanan kay balo, aron kamo mapuno diha sa tanan nga pagkapuno sa Dios. No, klaro kay sa verse 19, and to know the love of Christ which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness of God. So klaro din no nga natin na ibawan, may tungod sa gugma sa Diyos, sa gugma ni Kristo, pero ang iyang gugma naglabaw sa tanang kay bukod pasabot, dili matukan. So, muna, makalaong kita sa gugma sa Diyos o ni Kristo, nga naagi na, di nato masabtan, di nato matukan ang ilang gugma. So, muna ang ilang ikatulo, ikaw pa, sa mga ikaw pa na nature sa Diyos, nga di nato matukan ang iyang kahog, no? Power. Diba sa Ephesians yapon, chapter 3, verse 20 to 21, isultihan po ta dinhi, ingon dinhi, karon ngadto kaniya sa Dios, na kinsa makahimo sa pagbuhat, tanawa, labaw pa ka abunda, kanya lapaw pa kay sa tanan nga atong mapangayo, mauna-una sumala sa gahom, nga naa nagtrabaho dinhi, asa man po nagtrabaho dinhi sa sulod nato, versikulo 21, ngadto kaniya ang himaya diha sa church o diha kang Kristo Jesus ngadto sa tanang mga kaliwatan hangtod sa kahangturan. Now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works kanindot. Hindi lang sa pag-advance ni Bok Universo, kundi works within us. Dili sa sulod nato. Verse 21, to Him. Kung ina naman, ang kamaturan, ingon din, to Him, at to kaniya, bida, glory, in the church. Yeah, sa tigong siya mga katawan. And in Christ, Jesus, to all generations, forever and ever. Amen. So, klaro gyapon no? Makita nato nga di naatan na ibaw no sa power sa Dios, klaro man, pero ingon ni di gyapon ni nato mahurot og tugkad kahibalo ang iyang gahom. Gani sa laing nga version no, exceedingly abundantly above all that we ask or think. So, nanghingapin kaayo ang pagkaabunda sa gahom sa Dios nga naa naglihok nagtrabaho din sa sulod natin. So atong nakita no nga kasaligan ang Dios sa iyahang pag-atiman kanato. So arita sa ikalima nga wala nato na tan-aw sa milabay. Nga nature no, nga di gyapon nato matugkad. Ang ikalima ang iya usab nga peace. Kani gitawag kalinaw. Sana sa nature sa atong Dios, dili siya gubot nga Dios. Dili siya kana kung peace, ang opposite sa peace war kasama. No, manggubutay, no. Ang Dios nato malinawon. So, kini no nga nature. Sa gihapon no, kining kalinaw sa Dios ato gyapon ni nga mahibaw-an. Daghan kayo dili sa mga pulong. Pero magyapon ang prinsipyo dili gyud ni nato sa higpit mga kaigalahan, mga kaigsuunan matugkad o masabtan unsa gyud ang kalinaw nga naa sa Dios. So unsa kamalinawon ang Dios nato. Gani kita gisultihan ni Apostol Pablo sa church sa Filipos. Sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7 dini gipakita ang ulang buhay may tungod sa kalinaw
sa Dios. So tanaw na to. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Pakita ni Apostol Pablo ni mao nga church nga naay Dios nga nagbaton og kalinaw. Nagbaton sa kalinaw. So na Philippians 4:6 to 7, ayaw pagkabalaka ngay tungod sa bisan unsang butang. So walay butangan nga exempted. Kay ingon man ayaw pagkabalaka may tungod sa bisan unsang butang. Dayon unsay solusyon? Di kay utob ra nga di mabalaka pero naay aksyon. Sunod ang aksyon, di ba? Tawantay mo. Unsa man nga aksyon ang gasunod sa di pagkabalaka? Kinunoa sa tanang butang usab ipahibalo. So naa ang gitawag og unsa man gyud mga importante kinahanglanon naa gyud ang specific. No? Tanang butang ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo pinaagi ang means sa pag-ampo o sa pagpangamuyo di maundang ang pagpasalamat. Kaya wa man ko'y undang yun ang Ginoo nagtagpo sa mga gikinahanglan sa tao. So magkuyog yun na kung naay ampo, naay pagpasalamat, naay pagtug-an unsay gikinahanglan. Klaro na to, no? So, naang kuman, ayaw kabalaka, may tungod sa bisan unsang butang, pero di ka kutog diha. Sige, di ko mabalaka, di wa kay buhaton, dili. Kinunoa, nagsunod, sa tanang butang, nga di mo kabalakan, ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo pinaagi sa pagpakiluoy, pag-ampo, paghangyo, di ba? O pagpangamuyo, unsay kauban? Uban sa pagpasalamat. Versicle 7. Og ang tanawan niya, ang nasunod. Tumaw na yung buhaton na to. Huwag kabalaka, sulti sa tanan ng mga kikinanglan, sunod. Sa sunod. Verse 7. Og ang kalinaw sa Dios. O gina, no? Ang structure sa pulong sa Ginoo, nining mga church. So, di lang, nining mga church, ingon nga church o sabta ni Kristo, o ragyapon ang prinsipyo. Di ba? Klaro? Og ang kalinaw sa Dios. La, ang sagingon, nga lapaw pa sa tanang pagpanabot. Magunsa? Magunsa sa to ang kalinaw sa Dios. Ha? Magbantay sa inyong mga kasing-kasing. Tato pa, kining atong kasing-kasing, prone yun siya nga, dili malinawon. Magbubuton. Muna nga, ang kuan, hininan yun. Kining mga katawan sa Dios nga member ani nga church nga kung una ayaw mo kabalaka isulti ang mga butang ikinanglan human pinagis pagampo o pangamuyo dahil sunod dili maguna ang kalinaw sa Dios ubisa ka sa una nga instruction dayon og ang kalinaw sa Dios kanindot nga di matukad klaro ba nalapaw pa sa tanang pagpanabot di masabtan unya ang nakanindot kasi na itong sa magbantay sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga unang-una diha kang Kristo Jesus. Klaro ba na to? No? Doon na sa ESV may mas masabtan yun, no? Version. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known to God. Wala nga kuno sa mga need yun, no, masubay sa kabubuton sa yun, ibong kapataka lang po og istorya nga need ni mong nga contradict sa Word of God. Kasi gina niya ito, wagon, supak man sa iyahang rebelled will. Kung sa init, saan man? Be made known to God. Ipahibalo nga ito sa Diyos. Sumaw na ang ay uban, no? Extreme man. Di na kung magama o request taro man biblical man na. So naag yun. Kung sa init yun, kung sa ikinanglan, ipahibalo na, no? Sa Ginoo. Dahil sunod, kung maon ay buhaton pa, order mo ko ni.
nasulat raw, verse 7, and the peace of God. O niya ang Diyos na itong isimba, nagbaton o kalinaw. And the peace of God, which describe kung saan nga peace, which surpasses, lapaw pa, all understanding. Kung naamay, tanano nga mga understanding, labaw pa ni, ini kalinawa, will guard, mo ni kanindot yun, mga person. Kung tinuod yun ta, nga nahimo na tang Christian, nahimo na tang nakabig, na adi ay nagbantay nato, nakalinaw, will guard your hearts. Na naman, ato lang yung hearts, ito akong hingong ganina, prone, no? Kana bang, mukuan, na madelikado yun, na pupuntas pagkaway kalinaw. Muna ngayon siya, will guard your hearts, ilang hearts, and your minds. Kaya muna-una sa'y, maglupad-lupad, no? Imbis, murag hiyahay itong kalitag kagubot, so na peace sa Diyos. And your minds in Christ Jesus. Christ Jesus. So, matanaw na ito sa atong gibasa, no? Nga, una, di ba? Nga ang gugma ni Kristo sa una na itong pagtuon, nilabaw pa kay sa unsay atong na ibaluan, di ba? Una-una. Maawan usab di ay, no? Diha sa unsay atong mahibaw-an may tungod sa peace sa Dios. Kalinaw sa Dios. Dinig yung lagway sa atong gibasa, ang kining kalinaw sa Dios ingon nga naglabaw sa tanan nga pagpanuon. So di kita katugkan unsa nang peace nga naa sa Dios. May giingon sa iyang pulo. Labaw, naglabaw sa tapa, di gyud na siya maabot. Kay labawan, di ba? So mura nga dili gyud nato matugkad ang kalinaw sa Dios. Unya, muna ibaw-an nato nga ang Dios sa iyang nature gyud ha. Dili gyud na siya masumok. Dili na siya masamok. Dili na siya masakitan. Dili na siya mabalaka. Ni mabalda pinaagi sa ang gisgutan to ha, pinaagi sa kalibutanon nga mga kahadlok o katulugan. Para nagpasabot nga di siya masungot sa atong sala. Ang atong gisgutan para di tama malibog kana bang parehas sa atong una-una mga kalibutanon nga mga panguna-una ba. Mao na akong buti pasabot. Dili kay di siya masungot, dili siya mag-uol, masubo sa atong sala, masubo siya na. Nakuha niyo ang comparison ang akong min din pareha ba sa atong mga kabalakas, kalibutan ba, dili makuha ng Diyos anak. Sa pikas na way basi. Makuha na punta. No, ang kuha na kong gimin, di siya masungot, di siya masamok, di siya masakita mabalakas, unsay atong ikabalakan nga pang kalibutanon nga mga kabalakan. Ako gamin sa atong sala, kay klaro kas Bible nga masubo ang balaang espiritu sa atong sala. So, clear. So, dili inaana, no? Dili makuha ang Diyos. Kaya bisan unsa may mga mahitabo, di ba? Siya pabilin ragyod nga likon sa walay kinutuban, sa walay kurat. Kita usay, dali na kitang kuratan. Mag-ulang, no, nga, tawag akong manghod. Uy, linog galit. Na, linog! Kurat na yun. Palit na. Ang Diyos na to, dili na. Way kurat. Kalmado. Diha sa kasing. Ngayon ato, atong gitanaw yung nature sa pagka malinawon ng Diyos. So di pareha nato nga gamay kasikas, tayo ang Diyos dili. Dili sinana. So di nato kalimtan nga mauni ang kalinaw. No? Kung mauna ang naa sa Diyos ng kalinaw, ang di nato kalimtan akong pasabot, ang kining maong kalinaw, mauni ang gibutang diri sa tuwa, mga Christian. Gihatag, ipaambit din di kanato, na maoy, sige sa pasaya itong iba sa Philippians, maoy mo guard, maoy mo bantay, sa atong mga kasing-kasing ihagam. So kanindot dahil o kahimtang ang mga Christian, kinaaman nila ang peace sa Diyos. Gibutang, aron maoy mo bantay. Diba? Klaro mo basa atong pasahe. Diba? Klaro ba? And the peace of God,
which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds. Dira ang hearts, hindi ang minds. Kaya, di ba? Ang duha, para maging sila, o na maging kaina. So, giduha yun. Kasing-kasing o ang mga huna-huna na to. Madali kay masamok. Dali kay matugaw. Dali kayo makurak. Dali kayo mapanik. So, doon na ay peace sa Diyos nga mugard diha ni Ana. In Christ Jesus. Yan. Kani nga peace sa Diyos sa panayta, dili matugkad. Diba? Dayon, ibaw na to, no? Nga mauna, no? Ang gisulti sa ato ang gibasa na pasay. Kini nga Diyos, baliko na po, pabilin ra gyud na nga likod. Dili na siya mataranta. Kalmado nga Diyos. O ang nakanindot, kay kana nga mga nature, iyan ang gipaambit diri nato. Muna nga mailhan ang atong pagtubo kung panahon nga naay mga makapagurat nato nga kalmado ra ta. Kana kung pasabot nga ni uswag ta sa unsa ang nature sa Dios. Nga usa ka Dios nga malinaw. Diba? Klaro ba na nato? Dayon, di nato kalimtan nga mauni ang kalinaw nga iyang gibutang din nato. Gihatag nato. O mauni ang muamping, baliko na po. Muamping ka nato gikan sa kalimutanon, tawhanon ng mga kahadlok o mga kabalaka, mga kakulba sa kinabuhi. Diba? Giklaro man sa tuwa ang mando ayaw pagkabalaka. Pero naamang gyud, iko tangingon di na gyud. Di ba? Musakdap na sa tuwa pero gi-guard na ta. Nala, kay ingon ra ba ang sulat ni Apostol Pablo, giyahan sa di masayop nga paggiya sa balang espiritu nga la. Ingon nga Kristohanon, giingnan kung di ko mabalakan. Nga naman, tungod ka na ako'y Diyos. Nalabing gamahanan, na-control. Di ba? So, mao yun na ang ingon, no? Sa ulong sa Ginoo. So, ang akong buhaton aning sitwasyon na ako ning ipahibalo sa Dios. Ako ning isulti niya nga maoy nagpadagan sa tanan. Dayon ang kalinaw sa Dios mag-amping sa ako. So, direta mo ay ingon, no? Sa ulong sa Ginoo. So, mo no? Ang atong gisgutan, 5 ka mga kinaiyahan na dili matugkad, dili mahurot nato sa pagsabot. So karon, mao to ang una. Ari ta sa ikaduha nga dili matugkad sa Dios. Mao sa nature niya, dagantag nakatunan nga dili matugkad. Na may ikaduha, kay duha man niya ang ingon. Ikaduha nga dili nato matugkad ang Dios sa iyang pagka-Dios, no? Dili nato siya mahurot sa pagsabot. Ikaduha, diya sa iyang mga gipangbuhat. Ari na punta. Sa nature niya, dagantag nakatunan, ari na punta patihulog sa iyahang mga gipangbuhat, no? Sa iyahang mga trabaho, no? Sa creation. Nga diha, di yapo nato siya matugkad anang iyahang trabaho, paglihok, no? Unya, ani, takot ani, dunay tulo na pod ka mga buhat sa Dios, trabaho sa Dios, nga di nato mahurot sa pagsabot, dili nato matugkad. Tulo, ha? Tulo. Ninayan po nila ito tulo. Una, tinuod ni diha sa trabaho sa Dios sa creation. No, katong pag-imo sa Ginoo sa universo, tanan, no? Ang Dios sa gyapon di nato matugkad sa iyang pagbuhat. Dinhi, no? Daghan atong nahibaw-an, pero daghan ang mga question na nganong inaani di nato siya matugkad sa iyang trabaho sa kabuhatan. So bani una, ibawa na to nga wala joy makatugkad, way makatukib sa tanan niya nga mga trabaho o gitrabaho. Nga naman kay bisan o naa ang gitawag og pag-uswag, no? Kaya tao ron gisigi pa magyukat-on, ang uban sige discovery ang mga nasa ibabaw, mga galaxy, uban tun-an gyud ang usaong pag-anha ng mga planeta,
adto atong mga ngit-ngit na tayo, mga Pluto na, no, gitawag ng kuswag, no, ang mga scientists, sige, invento, argyod to karon ang creation. Mamatay na lang, ginamurot, kasugad. Ang tao, sige pa yun na. Kaya ang tao yung gusto mong ginag mahibalo. Unsa ginag kabuhatan sa Diyos. So, balik ko na ko, no? Nga bisan og naa ang pag-uswag sa pagsabot kung giunsa sa Dios ng iyang mga pagtrabaho sa kabuhatan nga kini ni trabaho ni work, no? Kani ang uban na ay maggama-gama og mga yuta ila ipalutaw di man gyud bulutaw hulog man gyud. Ano atong planeta mo man guni naglutaw mo kulis kawanangan pero di man nahulog. Di ba? Nga naay gravity. Kaya umalay namin ito mga lutaw mo tagaroon. O niya, wak po din siya kadakawanan. Di ba kita mo na solar system? Naglutaw na puro, pero arrange. Hindi yung sana. Arrange, hindi siya mabangga ko. Ang adlaw, gusto nga. Di ba? Makuha kayo tanaw nun. No, ang tao, ikaw rin yung picture. Kanang na ay, kanindot. Arrange. Ya, bisa ito yung pinaka-nindot na planeta. Right, dia. Manay Saturn, di ba? Oras taon na pala yung duman sa una, eskwela po. Ang forma, no? Ang Earth may pinakaon kaya na may light. Pero ang forma, wapo kayo, nairing niya. Ambot, madugay na po, napiputog pa diyang, lagi ng tukaron. Pero sige, pag yun nag-invento, kung saan mga elemento na makagwantaan ang lugar na madugay adlaw, ibinto na po na di matunaw sa kainit. Okay, kung saan mo din kuhan sa tao nga iya yung taputon ng karon din ng unsa ginang mga buhat sa Dios. So wala, mga kaigsuunan, nabisan pag naaning maong pag-uswag sa kaybalo, pabilin na gyud gihapon basit ko nga di gyud na matugkad, no, unsa kalawom ang creation, no? Tinaw na nagisulti basa ta, no? Basahon ninyo ang Job chapter 38 padulong sa chapter 42. Kato na basahon ma kaon na tong oras kamo nay basa naanay diha Job chapter 38 padulong sa chapter 42. Nya gani atong lakbitan basa ang 1 to 4, kundi na ito mahulot ang padulong sa 42. Job chapter 38 verse 1 to 4. Sige. Anong tanaw? So, sige sulti din inata din unya ang Ginoo nitubag kang go ikan sa alipulos. Yawa itong panahon ni Job, no? Ang Ginoo nasa bala alipulos ganun bang nagtuyog ba? Oh, anak palandaan, kuyaw na kayo ang Ginoo. Unya ang Ginoo nitubag kang Job gikan sa alipulos ug ingon. Kasi yung mga sa question sa Dios. Di ba? Yang tungod pod kinakita na iyang weakness. Yan ang Dios naman sa sinugdan ato sa diskuta istorya ni Job. Sa sinugdan ang Dios ni Day, ang Dios mo ning Day ni Job nga matarong, pero wala nagpasabot na pagdahil sa Dios nga matarong perfect. Ngano man nga kainunta nga di perfect. Kay pag-abot sa mga testing dito naman nilupad siya. No man nga i-curse ang Dios. Pero daghan na siya mga naistorya nga murabag matugkad niya ang Dios. So mo na ang reply sa Ginoo, tingnan niya. Verse 1 to 4, unya ang Ginoo nitubag kang Job gikan sa alipulos ug mingon. Kinsa kini nga nagnit-ngit sa tambag, pinaagi sa mga pulo nga walay kahibalo. Verse 3, baksan mo karon ang imong hawak ingon nga tawo, og ako mangutana kanimo. Wala siya, pinagaman sa question sa Dios. Og ikaw mupahimo kanako. Diin ka man. Diin ka man. Sa diha na akong gitukod ang kalibutan. Ina na siya. Sundihin ko.
Kung nagbaton ka og salabutan kay murag bright naman kay si Job. No? Tungod lagi pod sa iyang weakness kay siyempre di ba pod lalim ang kahimtang niyo. Pero ang iyang kay ang Ginoo magadugayan may pagwa na lang ko na tao kay ba kabasa man na. May inani na malanggaay ko. So di po ningon nga gitunglo niya murag gamay siya. Na siya. Yang gikuan anggad man. Jadi kung ako ni panon, di lagi kakasabot. Kaya nga kung una-una, dili sama si una-una. Usay, kita, limit lang kita. Naidaghan kayo nga mauna-una ito, basta di nagali siya rin, ayaw na lang ginapangasi. Ibasig niya tunga na ginuunukod sa alimpulos, i-question ka. Now, sa mga diin ka man. Oo. Sa diha nga, akong gitukod ang kalibutan, sultihi ko. Kung nagbaton ka og salabutan. Diba? Sa New American Standard Bible, then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, Who is this that darkens counsel by words without knowledge? Now gird up your loins, backseat, like a man, and I will ask you, and you instruct me. Ikaw naman magbuan sa kuha, magtudlo sa kuha. Ingon siya, where were you when I laid the foundation of the earth? Asa man so tawar sa tubag, magkawa pa. Wala oy. Tell me. Oh, if you have understanding. So klaro no mga kaigsoon ipakita din nga ang Dios na aning sukmat no ni sukna ni Job uban sa pagka misteryoso sa iyang trabaho sa kabuhatan. Misteryo man na di mo makuan ko. Kaysa sinugdan diya sa pagbuhat sa kabuhatan no creation wala man siya nagtanaw nagtanaw di tao. Yung sana ko ni paghimo ni Luis wala man ka. Nganong daghan man kag-istorya karon. May tungod na ako. So, wala no, na ang tao, ang prinsipyo ato makuha din ang tao, dili yun sa tinuuray makatugkad. Diba? Sa tanan ng mga buhat sa Diyos, diha sa creation. Diha sa kabuhatan. So, naidaghan din nato misteryo na iyara sa Diyos. Kung wala lagi na, i-reveal niya sa Bible, ay nalang lagi. Ay nalang naghilamting, hindi man doon katugkad. Ang saan? Diyos. Diba? O kamatauran no, nga ang tanan musugid ni mao gini ato istorya nga di kita katungkad sa Dios diha sa creation. Naidaghan nga mga diha sa kabuhatan sa Ginoo nga disugid atong sabton. Diba? Kay klaro nga dili gyud nato sa higpit masabtan ang trabaho sa Dios sa universe. Sa universo. Gikan sa pinakadako, di ba? O gikan sa pinakagamay. Tawag na siya macro o micro. Diba? Nga panglantaw sa gilayon ining maong mga binuhat sa Diyos. Lisod. Takasabot. Na itong masabdan, tuligid ta kahulog. Mga matay na lang taligid ang mahulog. Pabiling mystery. Mga kaigsoon. So, tinuod, no, nga naidaghan ng mga butang na atong masabtan, di nato na ikalalis, kaya naamang ginsan, pero, dili yun ta makatugkad. Mo na ang reality. Dili yun ta makatukib sa kalaw kung unsa ka makalibog ang mga koneksyon ini sa creation sa Diyos. Noon, pabilin ang pagtuon. So, di kita maabot sa konklusyon, masabta na tanan. Dili kayo. Diba? Pero, sa atong pagtubang, uban ini maong realidad, ng tao, dili yun makatugkad, diha sa tanan ng mga misteryo sa trabaho sa Diyos, sa kabuhatan, ang pangutana, mauni. Unsa may kinahanglan natin i-response ni Ano yung importante?
Hindi man ato gid siya mahurot og sabot diya sa iyang creation. So unsa may ato ang response. Saman, mutupong ka sa Dios, hindi kayo. Unsa may tinahanglan naton i-response ni. Mao ni. Ang ay nato ay response mao ang pagpaubos. Mao ra gid. Mao ang pagpaubos sa tubangan ni maong Dios. Na mao'y nagbuhat sa tanang butang. Mao'y po, ang gisulti sa Job, no? Job 40, verse 1 to 5. Job 40, verse 1 to 5. Job 40, versikulo 1 ug 5, ingon dinhi, unya ang Ginoo gisulti kang Job. Pwede ba nga ang tigpangitag sayop? Alis panahon ni Job, no? Kanang gitawag og tigpangitag sayop. Makiglalis sa mga makagagaho. Itugot na siya nga mubadlong sa Dios utubag niini. Tawan niyo, mao na gingon no sa Job 40, no? Verse 3. Unya si Job nitubag sa Ginoo ningon. Aniya karon. Nakita na ni Job kung saan gyud siya kiglalis sa Dios. Aniya karon ako walay pulos. Surrender. Ako walay pulos unsa may aram ko nga ikatubag kanimo. Isampung nako ang akong kamot sa akong bakba mag-ilom na lang ko. Ako musulti sa makausap ug ako dili na mutubag. Bisan sa makaduha ug ako dili na mulugang pa. Kay primero mo ding lalis mo gid siya. Nag-i-accuse sa Ginoo tigpangitag sayo. Kaya mura magsad-an ang Ginoo. E kato lang, ingon siya nga nanong natawo pa man ko. Di ba? Pero sayo ka. Pag-iimo, manay mo kung pagkataw ngayon, ani lang ko. Muna ingon siya tigpangitag sayo. So na-prove nga di good sayo. E siya, hilong na lang ko. Di ko ka agwantaan nga Diyos. Di ba? Masalan to sa New American Standard Bible. And the Lord said to Job, well, the fault finder, content with the Almighty. Kasi tawag sa Ginoo niya, fault finder. Tigpangitag sa'yo. No? Let him who reproves God answer it. Then Job answered the Lord and said, behold, I am insignificant. What can I reply to you? I lay my hand on my mouth. Ako ning sampungan, akong bakbak. Once I have spoken, I will not answer. Even twice, and I will add nothing more. So, mo ni ang saman, ang prinsipyo mo ni atong i-response, ani. Dayon din na kay kanalan, Job 42 verse 1 to 6. Ato mong basahon. Job 42, 1 to 6. Unya si Job nitubag sa Ginoo niingon, ako na ibalong na ikaw makabuhat sa tanan nga mga butang o walay katuyuan na imuha nga mahimong mapakyas. Yun siya. Verse 3, kinsa ba kini nga nagtago sa nagtambag sa pagkawalay kahibalo? Busa ako nagdeklara sa wala nako isabti. Mga butang nga makapahibulong kaayo alang kanako nga wala ko maibawi. Verse 4, pamati karon, ipakiluoy ko kanimo o ako mosulti, ako mosampit kanimo o ikaw mupahibagno kanako. Ako nakadumog kanimo pinaagi sa pagpamati sa dalunggan. Apan karon ang akong mata nakakita kanimo. Busa ako nibaktoy o naghinulsol niya sa abong o sa mga abo. Nag-repeat si Job, ni pwede na kubuhaton ani nga Diyos. Sige ko og reklamo may tumon ani nga Diyos. Sige may tumon ani nga Diyos. Sala, gida ini. Nako, wala. Kaya kung di pa sala, hindi hinulsol ang gamit.
Di ba? Ginulsulan ni Job ang iyang sala batok sa unsa man ang iyang sala. Pag-question sa Dios, sa iyang circumstansya, di ba? Iya bengi kuha niyo kay pait kay na. Pero pag-abot sa katapusan, wa nagpagarbo si Job. Bow down siya sa Ginoo. O kung siya gimo, pakwi niya, then naginulsol siya, kailangan puso sa una, kung maginulsol siya kay kuwan tabo. So wa nagpagarbo si Job, wa siya gyud nagkuhan sa Ginoo yun. Bisan pait kay pahamtang sa Ginoo sa iya, itugutan yun na sitan mo di mo atong di maayo na siya panglawas. Pero under control si Satan kaya wa man gyud namatay. Hantod nga di pud makahinulsol si Job sa iyang sala. So ang sala naman gyud ni Job katong sige siya gali sa Ginoo. May tungod sa masaw niya Job, circumstansya niya. Pero bow down din siya. Na hinulsol siya sa so unsa day ka nakung sala kanang magkuan ka sa Ginoo. Sa gani question niya ano yung ginahinulsulan kasi si Job ginulsul magali anak o di na siya gamay na sala, no? Di na siya light na sala nga naman kay nag-repent si Job. So basahon na to sa New American Standard Bible. Importante rin na text nga maoy ato apon nga panigingnan, di ba? Then Job answered the Lord and said, I know that you can do all things. Kabalo na gid siya nga makahimo ang Dios sa tanang butang, and that tanan niyang ipahitabo. Di ba nasabtan na niya? Tara, nasabtan na niya. And that no purpose of yours can be thwarted. So kabalo siya nga naay purpose ang Ginoo ning nahitabo gyud po niya. Nga di gyud na sa tawag ang thwarted. Dili mapakyas. Di gyud mapakyas siya. Dayon verse 3, who is this that hides counsel without knowledge? Therefore, iyang conclusion siya kung galingon, di ko magpagagbo ani nga Dios. Therefore, I have declared that which I did not understand. Again, niya masabtan yun, no? Things too wonderful for me, which I did not know. Tuga-tuga man siya kuhan, kadaghan makailikin niya panan, sabtan. Dahil na, verse 4, here, now I will speak, I will ask you, and you instruct me. I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eyes sees you. Kita na yung kupinsa ka. Therefore, I retract and I repent in dust and ashes. So wala. Nilang kita katungkan lagi Christian sa saon. Lagyan kayo makalibog ang ano man gini, ngano man ni, ngano man ang Dios nagbutang bagyo kahoy dito sa aman, ngano pa man, dahil question mundangan na to. Anong undangan mo? Hindi na katugkad sa creation. So now, klaro na to. So, muna ang una, no? Na di na ito katugkad siya sa trabaho sa Diyos. Alita si kadua. Siguro, ano na ta ko ito si kadua, no? Ikadua, may tungod sa pagkali matugkad sa trabaho sa Diyos, na dili lamang na di na tumatugkad ang iyang trabaho sa kabuhatan, sa creation, kung dili kadua, kung dili usab, diha siyang trabaho sa pag-amuma. Kada bang probinsya. Bawa na to, no, ang Diyos dili lamang nagbuhat sa tanang mga butang, no, universo, tanan ng mga butang lakip na ta, na umanyak himo gibiyaan. Palagi na. Kanang tanan nga yang gihimo, no? Iya pud nang giamuma. Iya pud nang giatiman. Inana ang Dios. Daghan nga mga nagtudlo nga human kuno buhata sa Dios ang universo, ang tanan nga naa ini nilakaw ang Dios. Dahil gipasagda na na mo-work siya iyahang kaugalingon o kana sayo. Nga naman,
Kay human sa Dios buhata ang creation naara siya nag-atiman usab ni. O diha sa iyang pag-atiman pag-amuma daghan ang di nato matugkad. Mao na ato ang isgutan. Nga diha sa trabaho sa Dios sa pag-amuma dili gyapon na nato sagay matugkad. Naay ato makita masabtan sa iyang pag-atiman pero pabilin gyud nga di nato matugkad unsa kalaw ang iyang pag-atiman sa iyang mga binuhat. Ba? So nini naay usa ka klaro no nga pasahi dinhi sa iyang pulong sa balaan nga kasulatan diin gipahiluna nini maong sitwasyon. Sa Job gyapon ta, no? Job chapter 5 verse 9. Job chapter 5 verse 9, mo ni ang gisulti nga nagbuhat sa dagko ug dili matukib. O na ba? Dili matugkad ng mga butang katingalahan nga dili maihap. O, di ba? For thus great and unsearchable things, wonders without number. Di ba? Paro din eh. Nanaad ay mga dagko ug di matukib, di matugkad nga mga butang katingalahan. No? Nga di maihap nga mga binuhat sa Dios. No? Si Job, klaro din eh. So pero ang pangutana, asa man di ay ni nagpasabot kining maong pagkadako o pagkadili matugkad nga gisulti ining atong pasahi nga gibasa. So asa man di ay ni nagpasabot, no? Kini maong great, no? Pagkadagko o pagkadi matugkad nga gisulti sa pasahi nga atong gibasa. Mo ni tin-aw nga nagpasabot ang konteksto ani, no? Kay dili ra man lagi kota verse 9 na naa pa ga unang nga mga bersikulo, no? Na ang konteksto ani diha kini nagpasabot sa trabaho sa Dios. Sa iyang gitawag og providensya. O lawa man ang providensya. Tanan ba di kasabot sa word nga providensya? Pag-atiman sa Dios. Ha? Tanan? Siguro po dili. Kanang gitawag og pag-atiman sa Dios. Pag-amuma sa Dios. No, lawa mo man ang providensya. Pag-amuma sa Dios, kanang pag-amuma klaro na nato, no? Pag-atiman, no, kanang kada adlaw, paghatag og sa ato ang kusog nga gamit matag adlaw, pagkaon, wala. Bot pasabot providensya. Pag-amuma, pag-atiman. So, mo na dire, no? Nga ang context ani atong pasahe nagisgot na may tungod sa trabaho sa Dios. Sa iyang paglihok, pagkontrol, pag-atiman sa tanan niyang mga binuhat sa universo apil na ta. Apil na mga hayop, tanan nga mga binuhat sa Diyos. Gani, ato maning makita ang explanation na chapter 5 sa Job. Sunod ng mga bersikulo, no? Verse 10 to 16. Ano to? Job 5, 10 to 16. Ingon din sa Job chapter 5, verse 10 to 16. Siya naghatag sa ulan, diha sa yuta, o nagpadalag mga tubig, diha sa mga kapatagan. Siya nagpahimutan ngadto sa itaas, niadtong naa sa hus, o niadtong nagsubo, nagtuboy ngadto sa pagkaluwas. Versikulo 12, versikulo 12. Siya nagsumpo sa mga hunahuna sa malimbungon. Naroon ang ilang mga kamot, dili mudangat diha sa kalampusan. Verse 13. Siya nagdakop sa mga maalam diha sa ilang kaugalingong kapatid. O ang sabot-sabot sa mga pagsabot-sabot sa mga vatsinanggo. Daong muli nga word yung vatsinanggo. Tito Bit, ito na mga karaan, basta vatsinanggo kanang murag sa ato sa uban na murag marukoy kanang murag maruon ba? Marumaro ay nga tao. Vatsinanggo, mahimong mapakyas. Sila butagbo uban sa kangit-ngit diha sa adlawan o sa udto magsukarap sila ingon sa magabi aban siya nagluwas sa walay mahimo
gikan sa espada sa ilang bakbak, o gikan sa kamot sa mga kusgan, pusa ang pobre may paglaom. Verse 16, o ang pagkawalay justisya mo patakom sa iyang bakbak. Sa na to sa ESV na version, sa English, He gives rain on the earth and sends waters on the fields. He sets on high those who are lowly, and those who mourn are lifted to safety. Verse 12, He frustrates the devices of the crafty, so that their hands achieve no success. Verse 13, He catches the wise in their own craftiness, and the schemes of the wily. What's the basa ni wily? Wily are brought to a quick end. Verse 14, they meet with darkness in the daytime and group at noonday as in the night. Verse 15, but He saves the needy, pobre, diba? Kabus, needy, from the sword of their mouth and from the hand of the mighty. Verse 16, so the poor have hope, and injustice shuts her mouth. So, di ba? Sabay atong tanaw-aning, atong ibasa. Klaro din nagipakita na ang Diyos mao ang masay pinaka-prinsipyo nga bantayan nato sa itong ibasa. Nga ang Diyos mao ang masay nasin na una. Narapon mulihok niyo na una ba? Nga ang Diyos ang God is in control. Good. Nga ang Diyos mao ang nag-control. Nag-control sa matagutan ng mga nangahitabo din sa yuta. O na ang pinaka-focus itong liwasa. God is in control. No? Nga ang Diyos na anak control. Nagkita ba? Kakita pa siya ba? Lah, grabe din kagamahanan ng atong Diyos. Hindi basta-basta kani, tanan. Kaya siya may naghimo alitanan, so naas siya nag-control. Wala niya biyai. O na atong paglaom. Kabisan pag kinaunsa man ng kalimutana, doon na tayo Diyos. Kamoy naghimos ka ng butang, nga nag-control. So, unsa pa man, atong kabalakan. Ang relatana. So, ipakita din na ang Diyos mao ang nag-control sa matag butang nga mga nangitabo din sa iyo. O kini naglakip bisan pa sa klima sa panahon. So, subo, no? Nga palandungon. Katong sa Davao, nagpuswag ang nangamatay na tabunan sa kaning yuta. Gani naman gud ay naiwarning na naman ay naitabo 2008. Pero mao lagi pud ka kawan mo kapuy-an ning mga tawo nagkadaghan kung karon balik itong pamuyo. So ang naitabo alam po no, kita tatong duha man suro ka bata no, pat na to na rescue. Nung kabuhi pag yun, sila nakaadlaw. So, turutan sa Ginoo, ma-rescue. Pero ingo bata nga, ang Diyos wala na control. Dili kayo. Eh, kabalo na tag sa istorya, anong naan yung mga trahedya karon. Ang inungdan na ang pagkatagak sa tao sa sala. Tungod na astang creation na kagulo. Romans 8. Pero pasalamat ta manaisaad ng pag-ong yuta. Ang bagong lang, bawat kong mga langit o bagong yuta, diin wala na nang ginaanan. Kanakot na atakan Ginoo Jesus. Kaya siya maoy pasiguli. Kanato, atong relasyon nato sa Dios o balik niya, unaasa niya, makabuyot sa bagong mga langit o bagong yuta, diin wala na nang maong kamatay. Naatay paglaog. Kaya aning kalibutan na wala nito ilisdan na niya. So muna nadaghan yung kayo mga trahedya. Gapon, galinog. Ya, wala ka ng uban. Gabaw, makikipagputput ka rin. Linog na po. Kasi matumpag ka na po dito.
So pait kayo kung naay mong paglaom ani kalibutan na pastil. Atong paglaom na akong Christ. Na maunay mo pasiguli nato sa atong relasyon nga akong Christ sa Dios dahil balik niya makaadto na tatong perfect na kalibutan. Perfect na earth, perfect na mga para to ako ra nagi utang din. Pero makaingon ba tama nagkontrolan? No, hindi nagkontrolan. Pero nagtuman na gid siya sa iyang saad. Na panahon na inyong kanon kini mong kahoy, mamatay gid mo. Kung kana ni resulta, di mo kalibutan apil na nagpingit ang creation tungod sa pagkatagak sa tao sa sala. So dili ingon nga wala nagkontrol ang Dios. Iya lang gituman unsay iyang saad. Na panahon galit nga yung hinaptan ng kahoy nga sa tiwala, mamatay kayo. Na kuha na to, muna ang punuan magyud sa mga trahedya. Balik yung ganito sa pagkahulog sa tao sa sala, mao ginagangan sa tanan. Anong nainaanin na ng kalibutan, tungod at ito rin. Muna ihit yun na itong sin. Mao gid na ang pinakadako na itong problema. Di lang apektaran tas matahastang creation. Basta ang Romans 8. Tungod anang sala. Muna pasalamat ka. Kaya ang Diyos di nato masabtan, di nato matugkad iyang plano sa kaluwasan, iyang ipadala, iyang buktong anak na mao si Ginoo aron pagsalbar nato nga mga impyerno hunong, mga pukma na sa silot sa. So balik ta. Naglakip kining pagkontrol sa Ginoo bisan pa sa klima sa panahon o ang unsa pay naka-misteryoso ini. Kaya ang Diyos mao ang naghanay, nag-control diha sa mga ipangbuhat sa tao. Bisan pa ang ipangbuhat sa tao, kontrolado sa Diyos. O kining tanan, dili yun nato masusi. Daghang kita question, ano man nga. O ang Ginoo niya, dautan na ang Ginoo ni. Kita katugan. Dili na nato masusi. Kaya di man nato matugkad ang kalagmon ining mga butang. Pero ang pangutanan ay mga question. Posible kita po nakapangutanaan. Giunsa man sa Dios sa hingpit pagkontrol ang mga aksyon, mga linihukan sa tao na dili siya maoy mahimong author. Tinubdan sa ilang sala o dili siya mahimong nga makonsabo o muhiuyo niini. Kana lang daan. Umiingon ka karon nga ang Dios may nagkontrol bisan sa action niya, yun sa man ang pagkontrol. Diba? Yun sa man sa Dios pagkontrol bisan ang mga aksyon, mga linihukan sa tao sa diha nga sila mubuhat diha sa ilang kaugalingon nga pagpakasala nga sila man mao mismo ang naay gusto niini. Daong kayo. Diba? Ang Diyos nag-control sa tanan, bisan sa action, pero kung Kristo siya, Diyos na niya pag-control. Tanaga, mystery. Di lagi kita katugkan. Kini nga mga kamatuoran, nga nahitabo diya sa tao, dili na nato matugkan. Ano itong giskutan? Lagi, creation. Siya pag-amuma, di takasabot yun, tanan. Dili nato na matugkad ni maabot sa atong mga utok, lisod na masabtan nato sa atong gitawag og limitado nga mga utok. So yun. Kaya tinaw man nga kita nagtuo, di ba? Atong gituuhan, nagtuo ta sa unsay gisulti sa iyang gitawag og, di ba, duha man ka kautot niya. Na ay secret will, na ay revealed will. Unya, hingpita nga nagtuo sa unsay yang gipadayag diya sa revealed will, no, nga pulong naa sa Biblia nga ang Dios naa siya nang gilabot, di ba? Involved siya diha sa pag-amuma, pag-atiman sa dagan sa kinabuhi sa mga tao. Di ba? Muna. Pero ngano man nga ang tao nahulog diya sa sala. Pagkara ko na. Nga naman, i-apel man siya. Diya ba nagdagan sa
Pero nga naman ang tao nahulog sa sala. Upset. Buang ka. God has given us the free will to do what is right. Di ba? Nganong yawan po gitugot? Nga ang tao, pwede man na niya, di lagi God, katugkan. Pero wala na, gisulti, siya will. Pero iba pa nang hilaptan ang yan, kung ato pa ka dito, ingon siya ayaw na hilapti. Secret na. So, limit ragit ta sa will. So, kung mauna gibutan, ang buto, tala. Pero maingon na kang ano pa man, ayaw na. Di ka katugkan. O na ang reality. Saan mo yung mahimo, anak? Kung man na nag-ipadayag, ng ano? Yan, ito o ba ang Bible perfect na, complete na. Maura man yung padayag niya. Hindi mo rin tutuan. So, gamaan kita boundary sa Ginoo. Na ay mga butang na di na kita katugkan. Tama na na, siya, province, nga mahulog man. Ang problema, wata niya, tingnan. Ano? Nala tayo mga panaghap, speculation na siguro. Ang problema mo ko na siguro, kaya di na makayang mo, alam na. Ayaw na itudlo, kaya wak man na itudlo siya. Rebel. So, di ba, nakita na to, kung sa radita kalimit, di ta katugkan mga kayo. Dayon, ang pangutana pag yun sa man sa Diyos, sa akto pagtrabaho, diha sa pag-atiman, pag-amuma o pag-control sa matag butang, o diha sa mga nanglabay ng mga pangitabo. Yun sa man niya. Di ba? Kini sa gyapon dili nato na maabot sa atong limitadong una-una. Dili atong gamay nga utok, di ba? Ang pagtugkad ini, no? Dili na lang nato na absurd. Mo na kini solusyon. Ay na lang si gupod-gupod ana. Wala gyapon, magyapon kay puntahan, surrender, rekan home. Di ba? Ni pangahasan ang pagsabot ni basin unya ang epekto kung absent gyud. Sa may tapos tumutok, malisuan. Mabuang ta. Diba? Ato gina, hindi nyo katugtad sa sao ba na mo. So, inana ang Diyos sa iyang providensya. Daghan kayo nga mga malibog yung ano. Pero ang ato, na may klaro. Ngayang girebel diha, lanta. Ayaw na, hilabti lagi na. Ewa man tag-ingnan, anak. Deuteronomy 29 makatabang interpret saan sa dinato sabtan. Gawas ko ni ingon siya. Nganong nahulog ang tao sila. Dahil na siya explanation. Hindi anak totoo. Pero ang problema, wala man. Okay, ngita mo verse nga, nag-explain ito mo anak. Nganong gitubukan man nga nahulog ang tao siya makay natulog. Wala. Langkot anak, wala niya Baday, kung saan may tubuhaton. Kanara tutuan, yan anak. Ngano? Di po tamo kungkol na ang Diyos dautan. O panagihimo sa uban, inyong Diyos kay Juan, Devil, ngano man di po ta anak. So di lang din tamang labot. So ang sayo lagi. So ang konklusyon, di nato siya matugkad. Kana ka yun. Di nato masabtan iyang providensya sa mga tao. Providence man na, pag-amuma na, apil na siya. Kung sa man gidi ay ang panawagan ini mong kamaturan dinhi nato. So unsay angay natong buhaton dinhi mao reality. So unsa may angay natong buhaton kung inana ang providensya sa Ginoo. Yang pagkatima nato. Kini nagtawag nato diha sa pag-ampo. Ano na dito? Pag-ampo o pagtugyan, sunod, pagpailalom, pagsubmit nato sa Dios dinhi mao kahimtang nga dili gyud ta makatugkad sa tanan mahitungod kaniya sa iyang pagkatiman. Dagang misteryo. Misteryo man na. Anong nahulog pag yun ang tao sa pwede maguda niya. Yung kita lang. No? Kaya naman kita giingnan na. Sao naman kita. Kamu, kung nakapamoy ilang ako, anak ko, di na yung kumudugan kung sa'yo wala gisulti sa Biblia. So, kanila lang ato awaton. Kanila, di rin natakutog. Sa Job 5:8-9, sunod na po nato ni Iwason kay taas na mga oras, no? Job 5,
8 to 9, o na itong himuon. Sa may gisulti din Job 5, 8 to 9, apan sa akong bahin, mao'y akong pangitao ng Dios. O akong ibutang ang akong katarungan sa tubangan sa Dios, nga nagbuhat sa dagko ug dili matukib nga mga butang katingalahan nga dili maihap. So ana na lang gyud, no? But as for me, I would seek God, kana na lang, and I would place my cause before God. Magiging ako matugkad na nila. Ikaw na lang, anak. Ayun. Sunod. Who does great and unsearchable things. Ang ko na nagdaag, hindi matugkad ng mga butang. Wonders without number. So, agri na ta, muyo na ta. Sama nyo, anak na itong moton. Di na lang tatsig. Okay, anang di matugkad. Jadi, gina, matugkad na ito. Gawas kon iya nang di pakita dia sayang ulo. Kaya kung naa, kana po atong sundon. Pero wala, di na lang po ta mga has sa pagsabot na di na nato matugkad. So, mo ni, dili lang sa ta mungunong kay taas pa uban ani sunod Domingo ato ning kuanon. Tumagan o atong humanon, no? Simple mahumanan nato. Taas-taas pa dito. So, naaro tayo nakuha. Kalinaw sa Dios, di na matugkad. O kung sa ikaduha nga di na matugkad, iyang creation. Dahil isugdan na to ang providence niya. Di na matugkad. Kung sa iyang pag-amuman na to. Ingon na magam. Ginoong Diyos, salamat sa ikayon na amuang na katunan. Tagaan din mo pribileyo, magpatkon sa imong mapulong, rebuild. Salamat na daghan yung kaya din na matugkad diha din. Imong kalinaw na magbantay namo ang imuhang kabuhatan, hindi na mo matugkad, namin na ibawan, hindi na mo matugkad, imong pagkatiman, namin na ibawan sa imong pagkatiman, pero dahil gagawin na mo matugkad. Salamat na namin Diyos na labing gamahanan na walay sama kanimo Diyos. Tungod ikaw mao'y pinakadako nga Diyos na di na mo mahulog sa pagulang. Salamat na namin Diyos. Sama ni mo kasalingan na sa pagkatiman sa among mga kinabuhi na kami mo lang utay hangtod yun sa katapusan. O Diyos, ang ipon at tumala pa diha kang Ginoong Hesus, inaot, taluinan mo sila, magugos sa kang Kristo, alang sa kaluwasan, aron nga, mapasiguli ilang relasyon diha kanimo. O nga, dili na magpabilin ang imong kapumot diha kanila. Kaya kadtong nituo diha sa anak, makabaton o kinabuhi, walay katapusan. Abad kadtong wala nituo, nisalig diha sa anak, dili makabatong kinabuhi, kung dili ang kapumot sa Diyos magpabilin diha kaniya. Sumala sa Juan 3:36. O Diyos, kaluin sila. Kanamo po, hinaot padayon mi nimo likunon sa mga kamatuoran nga among nakatunan, may tungod kanimo, mapadayon mi, mo pailalom kanimo, mo hangyok nimo kay among makakaduulan na. O Diyos, ibalik namong dumog himaya, di lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.